Nagpakita lamang ng mga walang utang, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Nawalang kasi yung Speaker Martin. Nag-decide eh. Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan pangkasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan. Grandest case ang ikakaso. Pagtanggol mo na sinabi mo na hindi naman tama na sabihin na walang background sa batas. Si Risa Ontiveros o kayo dyan. Issue ng bayan, ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng bayan, ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Issue ng bayan. Ating pagsapat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Pasok na mga sukay. Pag-usapan na natin yan. Issue ng bayan na yan. Sa katotohanan lamang para sa mama. O after nyo mag-walk out, ano na ang plano nyo? Totoo ang laban, hindi puro Delaying tactics ha. minsan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang Joe Malone TV lang. tinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Ito ang tatak mo sa mukha ninyo. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Mega love shoutout sa lahat ha. Webes na Webes dito sa Pilipinas. Ay, pasok na. Parang peryahan lang ha. Ayong mga boring dyan at gustong makahakuha ng update, pasok na ha. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakay. Iba yung energy. Para sa bayan. Boom sa pool. Magandang good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa tagapakinig ng Joe Malone TV. Yung OFW ka man, I'm sure mas marami ata OFW na listeners ko dito sa Pilipinas. Mega love shoutout sa inyo lahat. Nababasa ko yung mga comment nyo and kahit pa paano baka nawawala na yung shadow banding natin. Shadow ban natin. Maraming salamat po sa tumatangkilik. Paki-double check naman mga kayo kung naka-subscribe na kayo rito sa channel natin na Joe Malone TV. Kung hindi pa, paki-click yung subscribe, yung kulay pula. Tapos katabi niyan, merong bell button. Paki-click na rin yun, tapos paki-set sa all. Para lagi kayong may notification na nag-upload ako. Araw-araw ako nag-upload Twice a day ako nag-upload. Isang 10:30 which is will happen a few hours ago, a few moments ago. Tapos, mamayang gabi, meron din. Hindi na natin kasi daming kailangan pag-usapan ngayon Kaya talagang nag-aano na sila Alam mo yun? Gumagawa na sila ng mga kwento, ng mga script, ng mga naratibo na kailangan pag-usapan. Eto yun. Diba? Sa description box natin, mga kayon, pakibigyan na lang ng konting effort. Saglit lang naman yan. May mga link dyan. Paki-subscribe na lang po at paki-follow. Meron po tayong dalawang link dyan ng Joe Malone TV sa Facebook at saka sa TikTok. Paki-follow na lang po. Tapos meron tayong 3 backup na channel dyan sa baba, sa description box natin. Yung food vlog natin na Tito ng Ina Mo. Good vibes yan, light and fun. Pagka boring ka na sa politika na yan, diyan ka pumunta at pag na-miss mo yung mga food vlog sa pagkain sa Pilipinas, Tito ng Ina Mo ka. Tapos yung Kwento Terong Tito, yung podcast natin, once a week yan. We're talking about everything, anything under the sun apart from politics. Kasi ito na yung politics natin Tapos yung Joe Malone Work Travel, andyan yung travel natin, light lang din yan. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar, magdo-drone tayo. Yung mga gusto nyong makita sa Pinas na hindi nyo mapuntahan dahil nagtatrabaho kayo diyan kayo pumunta, Okay, light lang din diyan. Game, simula na tayo. Maraming salamat sa lahat na mag-e-effort, paki-like and share itong video natin, Ito na. Itong resulta, 'di ba? Ayun, -15. Tapos ang usapan,
May 26 lang to, 28 lang ngayon. Oh, breaking the record yan. Congrats ha, batiin nyo naman. Batiin nyo, congrats nyo. Parang meron naman tayong nahita, di ba? Breaking the record yan, PBBM, nakapagtala ng makasaysayan. Pagbaksak ng pinakahuling SWS survey matapos umabot sa poor na negative 15 ang kanyang net satisfaction rating, ang pinakamababa niyang naitalang marka mula nang maging Pangulo ng Pilipinas. Tapos na. Ano pa ba? Yung rating says it all eh. Di ba? Yan na. Yung rating na magpapatunay eh. Parang grado yan. Parang grado yan. Grade mo sa eskwelahan. GPA mo sa eskwelahan. Wala naman eh. Talaga, totoo lang. Wala. Kasi kung meron man, mararamdaman ng Pinoy eh. Hindi naman naaangal yung mga Pinoy eh. Kung merong magandang nangyayari ang Pilipinas, Pinoy mismo, taong bayan mismo yung unang makakaramdam. Hindi yung parang kayo-kayo lang. Di ba? Parang sila-sila lang eh. Parang sila-sila lang masaya. Sila-sila lang bilib sa sarili nila. Sila-sila lang naniniwala na maganda yung ginagawa nila sa Pilipinas. Pero yung taong bayan, ramdam na walang nangyayari. Paikot-ikot si, sino ba yun? Yung sa DPWH. Tapos Mariosep. Tapos, yung Kurakot, yung GAA, lahat, ang daming hindi napapansin. Ang daming bagal. Na para bang, may hihintayin pa ba kami? Sabihin nyo na lang kung wala, kung talagang binabagalan nyo lang talaga o dinedelay nyo lang, sabihin nyo na lang sa amin. Huwag nyo na kaming gawin parang tanga rito. Na kami naghihintay kung anong nangyari sa 2025 GAA, kung ano na nangyari sa flood control na yan. Di ba? Kayo na lang masaya eh. Sila, nasa taas. Marami silang pera. Di relo nila, house and lot na natin. Relo nila, kotse nila, tuition fee na ng buong kolehiyo ng mga anak natin. Pero syempre, yung mga Pilipino, ayun, baksak. Yung mga OFW, kailangan pa mag-ibang bansa, napakasakit niya na, kailangan pa mag-ibang bansa para magtrabaho, iiwanan yung mahal sa buhay, yung mga anak, mamimiss yung milestone ng mga bata kasi nagtatrabaho sa ibang bansa, nagdo-double job, nag-hustle, nag-grind, tapos pag-uwi, malaki na yung anak, kasamaan palad pa, nagkaanak sa iba, o kaya iniwan ng asawa, di ba? Nakakalungkot yun. Di ba? Pasensya na sa sound effect, napipindot eh. Di ba? Kaya talagang wala eh. I'm sure naman, kayong mga nasa abroad, I'm sure, gumagawa din kayo ng paraan para ma-migrate nyo na yung mga pamilya nyo dyan. Di ba? O kung hindi man lahat, karamihan. May mga nababasa ako dyan eh. Sinasabi nila na gusto nilang tumanda sa Pilipinas, pero sa nangyayari ngayon, parang gusto na lang nilang manatili doon. Totoo yun. Talaga, mararamdaman mo yun at mararamdaman nyo yun. Di ba? Pero kami dito sa lokal, ayun, adapt, di ba? Siyempre, kailangan umadapt, kailangan gumalaw, kailangan kilusan, di ba? Ito talagang In case na makalimutan nyo, si Risa Hontiveros lang naman ang reason kung bakit nabawasan o kaya naman naubos na ang mga nagte-text na scam message sa inyo, Pogo, mga yun. Puta, yun na yun? Yun na yung gape yung sinasabi mo na hassle ni Risa Hontiveros? Na achievement ni Risa Hontiveros? Alam mo rin ba kung ilan yung nawalan na trabaho ng mga Pinoy sa Pogo na yan? Hindi ako pabor doon sa mga kinukulong sa Pogo tapos pinaparusahan pag hindi nakakapag-sale. Siyempre, hindi tayo pabor, kapwa Pinoy natin yan eh. Pero kasi yun, controllable yun eh. Kung yan, lagi yung binibisit, lagi may quality control kayo dyan, di sana hindi nawalan ng trabaho yung mga Pinoy na umaasa rin sa trabaho ng Pogo. Ang laki rin ng tax na pinasok ng Pogo. Alam mo ang mali dyan? Yung sugal. Yun ang mali. Diba? Bakit sa ibang bansa? Sa ibang bansa, yung lokal nila, hirap na hirap makapagsugal sa kanila. So, ang pinagsusugal nila, yung mga banyaga. Diba? Dito sa Pilipinas, na nagsusugal, Pilipino rin eh. Diba?
Kaya ang tendency, nawawalan, nauubos. Tapos mangungutang, magnanakaw, para ipang sugal. Mali kasi yung kampanya. Maraming nawalan na empleyado ng mga Pinoy dyan sa Pogo na yan. Pero hindi ko sinasabi na yung sugal, okay. O asan na yung mga nawalan ng trabaho dyan sa Pogo na yan? Yan sino ba to? Yung Tagig, si Bamban Mayor, Alice Guo. Nasaksihan ko yan. Sinundan ko yan. Ang anong mali ni Alice Guo? Hindi siya Pilipino. Ano ang mali ng mga nangungurakot sa bansa natin, ng mga politiko, ng mga ilang politiko? Mga Pilipino. Baka may mas marami pang nagawa si Bamban Mayor dyan, Alice Guo na ang pagkakamali lang niya, hindi siya Pilipino, pero yung puso niya, baka maka-Pilipino pa. Tapos ngayon, yung mga natural-born Pilipino, sila yung mga corrupt dito sa Pilipinas. Ano ang difference? Diba? Pagmamalaki mo pa na achievement na wala nagte-text na messages galing sa Pogo. Ano kung puta, pwede namang iwasan yan kung tutuusin. Hindi ako pabor sa sugal. Sa food vlog ko, maraming nag-i-email. Puta, binubura ko lang. Maraming nag-i-email na mag-promote ng sugal dahil hindi ako nagsusugal, hindi ako umiinom, wala akong bisyo, kaya hindi ko ine-entertain yan mayangan. At talagang hindi ako pabor sa sugal. Kahit magkano pa ibayad nila sa akin, nilalagay nila doon $2,000 a week, mga ganun. Sus, sabi sa inyo hindi nyo ako masisilaw sa pera Di ba? Kaya marami akong talent, imbis na mag-vlog ako dyan sa bangag na yan. Puta, iibahin ko na lang yung content ko, magkalimutan na lang tayo rito. Di ba? May food vlog ako. Kaya kong mag-podcast. Di ba? Meron akong travel vlog. Di ba? Magastos lang yung travel vlog. Kaya bihira akong ma-uploadan. Travel vlog magastos talaga yan. Di ba? Pero kahit sino sa atin dito, pangarap natin mag-travel. Yun nga lang kasi magastos. Di ba? Okay, game. Marami tayong papanood sa inyo Papakita lamang ng mga walang utang, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na kayong dalawa dyan, dahil wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon ng ipis nung ikaw ay board of director ng PhilHealth. Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, may approval ba ng palasyo yon na bigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? 1,760,000? Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isuri niyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Hala, mga asungot yung mga demonyo. Kain suka din no? Kain suka din to si Erich Ngayon, nung plenary session nyo, panay ang pagtanggol mo kay Senator Risa Hontiveros, pero dati, panay ang kutsa mo. Yung sinuka mo, kinain mo ulit. Kumain ka, tapos sinuka mo, tapos yung sinuka mo, kinain mo ulit. Back to you. Ano yun? Di ba? Tinitira-tira. Yan ang mahirap Di ba? Yan ang mahirap. Kaya dapat talaga may prinsipyo ka Di ba? Kung sa inyong dalawa ni Robin, pakaputsa. Ang layo mo kay Robin. Di ba? Si Robin may prinsipyo Di ba? Yan ang mahirap Sasalita-salita kayo ng sa kapwa nyo ganyan, tapos hindi nyo balang araw, yung sinuka nyo dati, kakainin nyo rin pala ngayon.
O, di ba, sa plenary session, todo ang pagtanggol mo na sinabi mo na hindi naman tama na sabihin na walang background sa batas. Si Risa Ontiveros o kayo dyan, na mga ilang kayong mga non-lawyers dyan. Pero dati, panay ang banat mo kay Senator Risa saka kay Trillanes. Bakit? Nakinabang ka na din ba, Rich? O makikinabang ka na din? O nakinabang ka na? Nagtatanong lang po, ha? Kasi nakakapagtaka yung suka, kinakain pa. Pag sinukan nyo na, huwag nyo nang kainin. Pangit na lasa nun. Lasang intestine na yun. Ew! You know? Di ba? Yun ang mahirap. Kaya ako, puta, change the whole content. Change the content. Hindi ako kakain ng suka ko. Change. O, save nyo na to. Save nyo na to. Pucha, magpo-food vlog na lang ako. Sarap na sarap pa ako sa kinakain ko. Libre pa. Kesa yung sasabihin nyo, dito ka sa amin mag-vlog, may pera dito. Ano? Kakainin ko rin yung sinuka ko? No way. Change the whole content, mga kayo. Pero Di hindi ba? naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's No? what I also So, understand. kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung Yun. tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate Tama naman. was the bulwark against attempts to amend the Constitution. Hindi nyo mapag-uusapan yan kung wala kayong intention dyan. Puta, ano yun? Kwentuhan bandero? No. Sinasabi ni Senator Tito Soto na hindi naman niya tinatanggi na nag-meeting sila. Okay, there's no doubt. Pero hindi niya sinasabi na nag-agree siya. Okay? Di ba? Pero hindi niyo naman mapag-meetingan yan kung wala kayong intensyon eh. Siyempre, hap-hap yan sa isipan ninyo na pwede. Oo nga, no? Pwede na humaba yung tenure o yung humaba yung pag-stay bilang congressman at saka senador. Charter change. O kaya, pwede na walang eleksyon sa 2028. Pwede. Pwede. Di ba? Perpetuate some people in power. Pero eto, Chairman Lito Yeah, Banayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano mong maiko-comment nyo? Yung biglang, after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga, normal na may reaction, pero yung, for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Ano mong mako-comment nyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's No? what I also So, understand. kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker Yun na ka. nga eh. Pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung Yun. tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution, to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa. I was the presidential advisor on political affairs at that time, concurrently general manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni ERAP.
Pag ano pa kami ni Erap na sinabi ko kay Presidente Erap, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para Oo. i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August in-start ni Erap yon, December survey, we were already, dati kasi nag-umpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that Erap was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-ano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga ano. We were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente Erap. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development, something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, Erap. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Sir President, kapag ang presidente nanindigan at pinaniniwalaan niya yung kanyang Vision. pinanindigan na yun, yung kanyang Prinsipyo. statement na yun, Oh. wala na yung atrasan. Yes. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi ba si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but Erap? So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after, he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, they posting. Malakas Diba? pa dilaw nun eh. Ganon. Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya. Ayaw noon. niya Kasi na-impeach sila yun eh. nakita ko yan. impeach sila yun eh, Alam mo, ba? Cathy, alam mo, ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Okay. Ako nag-golden pomelo sa amin yun dati. Okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, kasi 4 kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunji. No? Okay. Si Kaya, Victor. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan kakong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants kako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa durian, mangustin, etc., etc. Sabi ko, employ nyo yung mga nakatanggap na certificates of, yung CLOA. Di ba yung, kasi kako, 5 hectares, 3 hectares, kako, ano kikitain yan? Rolling yung terrain, hindi naman flat eh. No? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na ito si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, sabi ko, sayang, bakit ba natin binenta-benta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun? A good lawyer can always, di ba? Can always do something. We could have retained it, no? Sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course. Yes. Diba? At saka kasi dati nga kinikwento rin sa akin, nung nandun ako, sila rin, kahit yung ex ko na, ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong
ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi wala ako, parang wala siya dyan 24/7. Oo. Kaya naging maganda raw talaga ang Davao. Totoo, nakita Diba? ko yung progress ng Davao talaga nung si Digong ang naging mayor. Kanya nga nung 2015 pa, before 2016, nung nababalitaan ko na merong movement sa Davao na tumakbo siyang presidente, nag-volunteer kagad ako. Tinawagan ko si Bingbong Medialdea, no, na barkada ko yan from way back. No? Sabi ko, Bong, pagka nakikiliti na si Digong, paliparin mo ako dilipad ako ng Davao. Tsaka And mahilig that's how ko it mga started. kumanta. May piano lang kasi pag nasa-stress Oo. na sila may piano, nag-hire kang pianista doon. Oo. Yun. Diba? Iba yung dating Ito sa tinatawag Iba yung po na wait grandest lang, case. Iba yung iba pagka si Tatay Digong talaga eh, 'di ba? Kita nyo naman kung paano umayos yung Davao. Eh magko-comment yung mga taga Davao diyan sa atin. Saka hindi lang 'yon. Yung war on drugs talaga, ang laking pakinabang nun during Tatay Digong's term. Wala talagang safe na safe umuwi. Uuwi ka na, hindi ka nagwo-worry kahit gabi, madaling araw. Ewan ko ba kung bakit ang sisi talaga sa war on drugs. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, bago panahon ni Tatay Digong hanggang sa panahon niya, grabe yung war on drugs sa atin nun. Dahil grabe dulot ng droga nun, kaliwat kanan nun. Tandang-tanda ko yan, kaliwat kanan. Biktima din ako ng mga mapang-abusong adik. Yan, yung mga addict na yan, talaga, puta, perwisyo talaga sa barangay yan, perwisyo talaga sa community yan. Kaya laking pasalamat talaga nun si Tatay Digong ang naging presidente. Di ba? Panoorin natin ito. Dito sa tinatawag po na grandest case na si former House Speaker Martin Romualdez po. Ano po yung mga thoughts po ninyo dito? Kasi talagang mukhang magpo-progress na po ito. Yung tungkol saan? Tungkol saan? Yung Ano grandest mo, di ka nakikinig eh. case na tinatawag po na makakakaso. Ah, Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez. Knowing the former Speaker Martin, tahimik na siya, hindi na siya nakikialam eh. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung, hindi ba, nag-decide na yung ginawa nating, ang tawag doon, yung nag-iimbestiga. Yung ICI po na. ba? Oh, Alin po? nawalang kaso. Okay nang ito. Ano ba? Nasa mundo ka ba namin? Hindi mo maintindihan? Hindi ka nagkikinig? Nawalang kaso yung Speaker Martin. Nag-decide eh. Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan pangkasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan. Grandest case ang ikakaso, ang binibuild up kay Martin Romualdez. Benny, naiintindihan mo ba yun? Ano ka ba? Lawyer ka ba ni Martin? Sinasabi po kasi nila, well, kaya nga po tinatawag daw na grandest case kasi ang lalaki daw na pwede No. ipasok po sa kanya na binibuild up pa daw po nila ngayon. It's taking time po kasi gusto nila solid yung kaso sa kanya. So, mukhang nangangalap po sila ngayon ng mga ebidensya at impormasyon. Well, I don't want to speak for Speaker Martin, no? Pero sa palagay ko, knowing him naman, naging very controversial siya bilang Speaker of the House, no? Pero I don't know, sapagkat yung naging bisigat tungkol sa kanyang Hindi mo alam, ha? kaso, wala namang nakita eh. Wala namang nakita. So I really do not know what the ombudsman has on him. Wala kayong nakita kasi panay ang lihis ninyo. Pinamtapal nyo pa, pinambara nyo pa yung impeachment. Puta, walang maniniwala eh. Totoo lang. Kasi sinasabi ni Kong Benny na kay Martin Romualdez, puta. Kahit magtanong tayo rito eh. O i-comment nyo nga dyan sa baba, naniniwala pa kayo na walang kinalaman si Martin Romualdez dyan sa flood control issue na yan, saka sa budget na yan? Kayo gumagawa niyan. Di ba? Pinagpiestahan nyo nga yan eh. Di ba? Ang nakakalungkot, no? Ang nakakalungkot, may mga video, may mga witnesses na nagsasalita, may mga ebidensya na mga mali-maleta. Pero parang ang tagal ng ganap.
hindi mo malaman tuloy ko, questionin mo yung sarili mo, matagal ba talaga? Ganyan ba talaga katagal? O pinapatagal lang nila? Hindi, ano ha? Ngayon, patanong yun ha? Tanong yun. Tanong yun. Diba? Saka ikaw, kung Benny, abogado ka ba nito ni Martin Romualdez? Panay ang pagtanggol mo? Mga kayon, ako talaga hindi ako naniniwala eh. Talagang nasa isip ko talaga dyan. Triangle defense sila eh. Diba? Tatlo yan eh. Tapos sangay-sangay na lang iibaba. Puta, wag nyo naman lokohin yung Pilipino. Grabe, pera ng taong bayan yun. Tapos kayo, nagpapakasasa, namumblema kayo kung paano nyo gagasasin yung pera. Yung relo nyo, house and lot namin. Yung kotse ninyo, pang kolehiyo, pang educational fund na ng mga anak namin. Tapos kayo, relo lang, kotse lang, sasakyan nyo lang, susuotin nyo lang. Puta, wag ganun. Sobrang greedy naman yan. Sobrang greedy naman yan. Parang gusto nyo napalitan si Satanas niyan. Puta, pati yung role ni Satanas, gusto nyo pang kunin eh. Di ba? Greedy yan, mga kayon. Maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.